Miss Love. Magandang araw po sa inyong lahat. Marami na akong napakinggang kwento sa channel na ito. Kaya naman ngayon nagkaroon ako ng lakas ng loob na magbahagi rin ng aking karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leia. 20 anyos. Isa lamang akong simpleng probinsyana na nangarap makatulong sa pamilya. Kaya kahit bata pa ako, pumayag akong tumira sa bahay ng tita ko dito sa Maynila para magtrabaho at may maipadala kahit papaano sa amin sa probinsya. Sa bahay nila, ako ang gumagawa ng halos lahat ng gawain. Tagaluto, tagalaba, tagalinis, at minsan nga pati ang pag-aasikaso sa dalawa nilang anak na lalaki na parehong high school na ay ako pa rin ang gumagawa. Hindi naman ako nagrereklamo. Sanay naman ako sa hirap. Basta makapagpadala lang ako kina mama ay okay na. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang may mangyari sa akin sa loob mismo ng bahay nila. Kung paano kami nagkaroon ng affair ng asawa niya. At ito ang kwento ng lihim na relasyon namin na siyang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang affair namin ni Tito Sonny. Nung unang dating ko dito, napansin ko agad na hindi maayos ang samahan nilang dalawa. Madalas silang mag-away. Minsan, umagang-umaga pa lang, nagsisimula na silang magbangayan. Minsan naman kapag gabi, pag dumating na si tita galing ng palengke, magbubunga nga na ito. Maliliit na bagay, pinapalaki. Alam kong bungangera talaga si tita. Kahit ako nga minsan nadadamay sa init ng ulo niya. Kaya nga siguro yung dalawa nilang anak na lalaki, halos hindi na rin umuwi agad. Diretso na sa barkada pagkatapos ng school. Si Tito Sonny naman ay isang tricycle driver. Madalas nakayuko lang kapag pinagsasabihan ni tita. Pero kahit ganoon, makikita mo sa kanya na mabait siyang tao. At sa totoo lang, gwapo nga siya kahit na may edad na. Hindi ko yun agad napansin. Para sa akin kasi, tito ko siya. Hanggang doon lang dapat. Pero habang tumatagal ako sa bahay nila, may napapansin akong kakaiba. Minsan kapag nagluluto ako sa kusina, nararamdaman ko yung tingin niya sa akin. Parang sinusukat niya ako mula ulo hanggang paa. Nung una naiilang pa ako. Pero kalaunan, parang nasanay na lang din ako. Siguro dahil sa suot ko na rin. Madalas kasi akong nakasando at maikling short sa bahay. Sobrang init kasi, lalo na kapag tanghali. At sa totoo lang, wala naman akong iniisip na masama doon. Hindi ko naman nakalain na doon pala magsisimula ang lahat. Isang umaga, maagang umalis si tita. Palengke ang negosyo niya kaya kahit madaling araw pa lang, wala na siya sa bahay. Ako noon nasa kusina, nagluluto ng almusal. Narinig ko yung pagbukas ng pinto ng kwarto nila. Si Tito Sonny, kakagising lang. Good morning, Leia. Bati niya habang nag-iinat pa. Good morning din ho, tito. Kape ho, gusto nyo? Sagot ko habang hindi tumitingin. Sige, salamat. Nilagay ko yung kape niya sa mesa. Ramdam ko yung titig niya sa akin. Lalo na siguro dahil nakasando ako nung time na yon. Hindi ko alam kung bakit pero hindi talaga ako naiilang sa tuwing tinititigan niya ako. Parang may kakaiba pa nga akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Maya-maya bigla siyang nagsalita. Leia, may boyfriend ka na ba? Napahinto naman ako sandali, pero sumagot din ako kaagad. Wala ho ngayon, hindi naman ho kasi ako nakakalabas eh. Pero nagkaroon ka na. Opo, dati. Kaedad mo lang din? Napangiti ako. Hindi ho. Ilang taon naman? Tumingin ako sa kanya noon. Siguro kaedad niyo ho. Parang natigilan siya sa sinabi ko. Kitang-kita ko sa mukha niya yung gulat. Ano? Sa edad mong yan nakipagrelasyon ka sa mas matanda sa'yo.
Opo naman, sabi ko habang nagluluto pa rin. Mas gusto ko kasi yung matured. Yung lalaking marunong umintindi. Ayoko talaga ng kaedad ko masyadong bagets na bagets. Natahimik siya sandali. Tapos bigla siyang nagsalita ulit. Di kung sakali pala pwede pala ako. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro lang. Kaya naman natawa ko. Kung wala lang ho kayong sabit di pwedeng pwede. Pagbibiro ko at ngumiti ako ng pilya. Total, mabait naman kayo. At isa pa gwapo pa. Siguradong papasa kayo sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi ang mga yon. Siguro dahil alam kong nagbibiroan lang kaming dalawa. O sadyang nasanay na lamang ako sa ganung usapan namin. Pero kitang-kita ko yung reaksyon niya noon. Natahimik siya. Bigla na lang natulala. Kayo naman tito sabi ko habang natatawa. Parang hindi na kayo nasanay sa biruan natin Umiling siya tapos napangiti. Tapos bigla siyang bumuntong hininga. Hindi naman yun ang iniisip ko Alam mo, Lea, sawang-sawa na ako sa bunganga ng tita mo. Araw-araw na lang nakakapagod din kaya. Hindi ako sumagot. Ganun ho talaga yun. Pagpasensya niyo na lang. Sabi ko naman. Hindi na nga ako sumasagot para walang gulo Pero minsan napupuno na rin talaga ako. Gumiti lang ako, pero sa loob ko may kakaibang pakiramdam. Parang naaawa na rin talaga ako sa kanya. At hindi ko alam kung bakit, pero parang mas lalo ko siyang napansin simula noon. Pagkatapos ng araw na yon, napansin kong nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Mas madalas na nga kaming mag-usap. Simpleng kwentuhan lang naman sa kusina. At minsan tinutulungan niya rin akong magluto. Minsan nga, inaabutan niya pa ako ng pera. Ito, pandagdag, pambili mo ng mga gamit mo. Sabi niya minsan. Salamat po talaga tito Sabi ko pero sa loob ko, may halong hiya at saya. Kasi totoo naman kulang na kulang yung sahod ko. Lahat naman ng gamit ko akong bumibili. Ultimo shampoo, sabon, toothpaste, lahat-lahat. Si Tita Rosa kasi masyadong kuripot. Kaya malaking tulong talaga yung binibigay ng asawa niya. Pero kasabay noon, may nabubuo Miss Love. Unti-unting lumalalim yung samahan namin. Hindi ko na nga siya tinitingnan bilang asawa ng tita ko At ramdam kong ganun din siya sa akin. Isang hapon, kami lang dalawa sa bahay. Mainit ang panahon. Nasa sala ko noon at nakaupo. Nagpapahinga. Muli nakasando at short lang ako. Bigla siyang lumabas ng kwarto. Napatingin siya sa akin. At sa pagkakataong yun, ibang-iba ang tingin niya. Hindi na tulad ng dati. Mas matagal. At parang may kakaiba. Ang ganda mo yata ngayon Sus, bolero talaga kayo. Dapat si titang binobola nyo ng ganyan para naman hindi na kayo binubungangaan. Natatawang sabi ko sa kanya. Hanggang isang araw, may mangyayari na magtutulak sa akin na tuluyang mahulog sa kasalanang hindi ko kayang itanggi. At doon magsisimula yung lihim naming relasyon ni Tito Sonny. Lumipas ang mga araw. Araw ng Sabado noon nang muling magtalo ang mag-asawa. Sanay naman na ako sa ingay ng bahay na iyon. Pero tanghali pa lang, nagsimula na silang magbangayan. Wala ka na talagang nagawang maayos, sigaw ni Tita Rosa mula sa sala. Ganyan ka naman palagi. Ginagawa ko naman lahat Hindi ako sumasagot sa'yo. Hindi ako nakikipagtalo. Alam mo yan ang hirap sa'yo, Rosa. Porque ikaw ang kumikita ng malaki, ganito mo na lamang ako kontratuhin. Sagot ni Tito Sonny, na halatang pigil na pigil ang inis. Dahil wala ka kasing alam. Alam mo kung hindi lang talaga dahil sa mga anak natin, matagal na kitang iniwan. Nasa kusina ako noon, nagbabalat ng gulay. Pero bawat salita nila, rinig na rinig ko. Maya-maya, narinig ko ang malakas na pagkalabog ng pinto. Umalis si Tito Sonny. Natahimik ang bahay pagkatapos noon.
Si tita wala nang imik. Siguro napagtanto niya rin na mali siya, na siya ang may problema. Kinagabihan, wala pa rin si Tito Sonny. Umuwi na ang dalawang anak nila, kumain tapos nagkulong na sa kwarto. Si tita naman maaga ring natulog. Wala na siyang imik buong maghapon noon. Ako lang ang naiwan sa kusina dahil naglinis pa ako ng pinagkainan namin. Napakatahimik, pero sa loob ko may kung anong kaba. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil alam kong wala pa si Tito Sonny at nag-aalala ko sa kanya. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ko siya hinihintay. Bandang 10:00 ng gabi, narinig ko ang pagbukas ng gate. Napalingon pa ako. Mabagal lamang ang pagbukas. At ilang segundo pa, pumasok si Tito Sonny. Halata agad na lasing siya. Mabagal ang lakad at pasuray-suray. Pagpasok pa lang niya, amoy na amoy ko na ang alak. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o mananatili na lang sa ginagawa ko. Pero hindi ko rin napigilan ng sarili ko. Lumapit ako sa kanya. Tito Sonny, okay lang po kayo? Mahinahon kong sabi. Tumingin siya sa akin ng matagal. Parang sinusubukang aninagin kung sino ba ang nasa harapan niya. Leia, bulong niya. Lumapit pa ako ng konti. Maupo muna ho kayo. Sabi ko habang inaalalayan siya papunta sa upuan sa kusina. Umupo siya tapos yumuko. Ramdam ko ang bigat ng nararamdaman niya. Tubig po gusto niyo? Sabi ko sabay abot ng baso. Tinanggap naman niya pero hindi niya agad ininom. Pagod na ako, Leia. Bigla niyang sabi. Hindi naman ako sumagot. Pagod na ako sa ganitong buhay ko. Dugtong niya na mahina pero malinaw. Doon ako natigilan. Hindi ko siya sanay marinig ng ganoon. Hindi kasi siya reklamador na lalaki. Napakatahimik niya. Hindi na ako masaya. Sabi pa niya. At nung mga sandaling yon, nakita ko sa kanya ang isang lalaking pagod na. At lalaking naghahanap ng makikinig sa kanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ang likod niya. Alam ko ho, at least ginagawa niyo yung best niyo para sa pamilya niyo. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Talaga ba? Tanong niya. Tumango ako. Opo naman, nakikita ko naman eh. Natahimik siya ulit. Pero sa pagkakataong yon, iba na ang katahimikan. Hindi ko namalayan na magkalapit na pala kaming dalawa. Hindi ko na rin napansin kung gaano na kami katagal na nakaupo doon. Hanggang sa maramdaman ko na lang, hinawakan niya ang kamay ko. Bigla akong kinabahan. Gusto kong bawiin pero hindi ko naman ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa mga sinabi niya. O siguro dahil naaawa ako sa kanya. O kaya naman siguro dahil matagal ko na ring nararamdaman ang kakaibang bagay sa pagitan namin. Leia, bulong niya. Tumingin ako sa mga mata niya. Magkalapit na ang mukha namin at ramdam ko na ang init ng hininga niya. At nung mga sandaling yon, alam kong may mali nang mangyayari. Alam kong dapat akong umiwas dahil kahit baliktarin man natin ang mundo, asawa siya ng tita ko, pero hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung bakit sa'yo ko nararamdaman na may nakakaintindi sa akin. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero hindi ko rin siya tinanggihan nung unti-unti kaming maglapit at doon ako nagkamali. Hindi ko na maaalala kung sino ang unang kumilos. Basta ang alam ko, hindi ako umatras nang halikan niya ako. Hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko ang sarili ko na madala rin sa emosyon. Sa pagod niya, sa awa ko, at sa kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Nung halikan niya ulit ako, napapikit na ako. Teka tito, baka may lumabas eh, makita pa tayo. Hinawakan ko siya sa kamay at hinila ko siya papunta sa kwarto ko. Doon, kinalas namin ang lahat ng meron kami.
Nung makita niyang lahat sa akin, kitang-kita ko sa mga mata niya ang paghanga. At doon, Miss Love, may nangyari sa aming dalawa. Pigil ang mga daing ko dahil baka mamaya may makarinig. At pagkatapos noon, nakangiti siyang lumabas ng pintuan. Kinabukasan, parang wala lang. Pero sa bawat tinginan namin, alam namin na may lihim na kaming dalawa. At doon nagsimula ang paulit-ulit na pagtatagpo namin. Sa mga oras na wala si tita, sa mga pagkakataong kami lang dalawa, unti-unti, nahulog ako sa sitwasyon na hindi ko kayang kontrolin. Pero ang hindi ko alam, may mas malala pa pala. Dahil darating ang araw na muntikan na kaming mabuking. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Tito Sonny, akala ko matatakot ako. Akala ko iiwas ako. Akala ko isang beses lang. Pero hindi. Sa halip nga, mas lalo kaming nasanay sa presensya ng isa't isa. Lumipas ang mga araw at linggo. Habang tumatagal, mas nagiging normal na sa amin ang pagtatagpo. Sa umaga, ako pa rin si Leia. Ang masipag na pamangkin at sunod sa lahat ng utos ni Tita Rosa. Sa harap ng pamilya, wala akong kasalanan. Pero sa likod ng lahat, may lihim akong dinadala. Lihim namin ni Tito Sonny. Madalas kaming nagkikita at nag-uusap ng palihim. Minsan sa kusina, minsan sa likod ng bahay. Simpleng tinginan lang, nagkakaintindihan kami. Pagod ka ba? Tanong niya minsan habang naghuhugas ako ng plato. Hindi naman ho. Tapos maya-maya, palihim niya akong aabutan ng pera. Pambili mo ng kailangan mo, idagdag mo. Tito, nakakahiya na po sa inyo. Hindi ka dapat mahiya, sabi niya. Mas naiintindihan pa kita kaysa sa asawa ko. Kaya gusto ko, dahil napapasayaw mo ko, gusto ko maging masaya ka din. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing sinasabi niya yon, may kung anong tumitibok sa dibdib ko. Parang may halaga ako sa kanya. Pero kasabay noon, lumalaki rin ang takot. Lalo na kapag nandyan si Tita Rosa. Minsan, kapag magkasabay kami sa sala, pakiramdam ko mahuhuli na kami sa simpleng tinginan pa lang. Bakit parang tahimik ka ngayon, Leia? Minsang tanong ni Tita. Pagod lang ho, sagot ko naman. Pero ang totoo, takot ako. Takot na baka may malaman siya. Takot na baka masira lahat. Hanggang sa dumating ang araw ng birthday ng bunso nilang anak. Simple lang naman ang handaan. Pero para sa akin napakabigat at nakakapagod ang araw na yon. Simula umaga, kami ni Tita Rosa ang nagluluto. Pagod na pagod ako. Pawis na pawis. Ni halos pag-upo ay hindi ko magawa. Bilisan mo na, Leia, napakabagal mo ah. Sigaw ni Tita. Opo, Tita. Sagot ko kahit pagod na ako. Dahil sanay na ako sa ganon, hindi na ako umaangal. Hindi na ako sumasagot. Pagdating ng hapon, dumating ang mga bisita. Makaklase ng pinsan ko, mga kaibigan ni Tita, at pati ng kumpare ni Tito Sonny. Siyempre may kantahan, at siyempre hindi mawawala ang inuman. Napansin kong habang nakikipag-inuman si Tito Sonny, napapatingin siya sa akin. Madalas. At bawat tingin niya sa akin, ramdam ko ang init. Gabi na noon nang matapos ang kasayahan. Isa-isa nang umalis ang mga bisita. Natahimik na ulit ang bahay. Pagod na pagod talaga ako maghapon. Halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko noon. Tinulungan naman ako ni Tita na magligpit at maglinis ng pinagkainan. Pero pagkatapos noon, pumasok na siya sa kwarto niya. Maaga akong matutulog, maaga pa ako bukas. Sabi niya sa akin. Opo, Tita. Sagot ko. Ako na lang ang naiwan sa kusina. Tinatapos ko pa ang ilang hugasin. Tahimik ang buong bahay. Pero hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit pero parang may hinihintay ako. Nang matapos ako, dumiretso na ako sa kwarto ko. Inihiga ko ang katawan kong pagod na pagod. Gusto ko na lang talagang matulog. Pero hindi naman ako dinadalaw ng antok. Para bang may kulang kasi. Parang may hinihintay ako. At maya-maya pa nga,
Narinig ko na ang mahinang katok sa pintuan ko. Napaupo kaagad ako. Kinabahan dahil alam ko na kung sino yun. Daan-daan akong lumapit sa pinto. Binuksan ko. Nakatayo siya doon. Nakatingin sa akin. At this hour? May na akong sabi. Gusto lang naman kitang makita. Sagot ni Tito Sonny. Tumibok ang puso ko ng mabilis. Alam kong mali at alam kong delikado din. Pero hindi ko siya pinaalis. Pinapasok ko pa nga siya sa loob ng kwarto ko. Sinara ko na ang pinto. Ang lakas ng tibok ng puso ko noon. Leia, tawag niya. Namiss talaga kita. Sabi niya. Hindi naman ako nakasagot. Hindi ko na siya tinanggihan nung halikan niya ako sa labi ko. Tila siya sabik na sabik noon. Nasa kalagitnaan na nga kami ng aming pagdiniig nang biglang may kumatok sa pintuan ko. Malakas ang pagkakakatok. Napatulon pa nga ako sa gulat. Nagkatinginan kami ni Tito Sonny sa isa't isa at pareho kaming namutla. Nagsalita si Tita Rosa. Leia, gising ka pa ba? Kinabahan tuloy ako bigla. Sandali lang po. Sagot ko naman na nanginginig pa ang boses. Mabilis kong tinulak si Tito Sonny. Magtago ka muna. Bulong ko. Agad siyang sumiksik sa ilalim ng kama. Hindi na kami nag-isip. Basta nagtago siya. Huminga naman ako ng malalim. Inayos ko ang sarili ko. Tapos binuksan ko ang pintuan. Nandun si Tita Rosa. Nakakunot ang noo. Tumitingin-tingin siya sa loob ng kwarto ko. Para bang may hinahanap. Parang may narinig akong boses ng lalaki. Sabi niya. Parang tumigil ang mundo ko noon. Pero pinilit kong ngumiti. May ka-video call po kasi ako sa cellphone ko Sagot ko. Ganun ba? Opo, tita. Tumingin pa siya sandali. Tapos nagtanong ulit. Yung tito mo, nakita mo ba? Po? Hindi ho Sagot ko. Kanina pa wala yun. Ganun ho ba? Ilang segundo siyang tumingin sa akin. Na para bang sinusuri kung nagsasabi ba ako ng totoo. Hindi naman ako kumikilos. Hindi na ako kumikibo. Hanggang sa, o siya, sige, matulog ka na. Sabi niya. Opo, tita. Daan-daan niyang sinara ang pinto. Pagkaalis niya, napaupo ako sa kama. Kabadong-kabado ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Umalis na siya. Lumabas ka na. Mahina akong sabi. Dahan-dahan namang gumapang palabas si Tito Sonny mula sa ilalim ng kama. Pareho kaming tahimik. Parehong kinakabahan. Muntik na tayo dun sabi ko. Alam ko, sagot niya. At tong gabing yun, lalo kong na-realize na hindi na to simpleng lihim lang. Isang maling hakbang lang namin, pwedeng magkagulo ang lahat. Pero sa kabila ng takot, hindi pa rin naman kami tumigil ang dalawa. Pagkatapos ng gabing muntik na kaming mahuli, lalo na kaming naging maingat, mas patago. Lumipas ang mga araw, pareho pa rin ang routine. Ako sa bahay, si Tito Sonny namamasada. Si Tita Rosa ganun pa rin. Pag-uwi sa palengke, mainit ang ulo. Pero sa likod ng lahat, nagpatuloy pa rin ang lihim namin. Saksi na nga ang kwarto ko, ang kwarto nila minsan, pati na ang banyo, sa tuwing may ginagawa kaming milagro. Hanggang sa napansin ko, parang nagbago si Tita Rosa. Mas naging mapagmasid siya ngayon. Parang naging mapagduda. Isang araw, narinig ko ang sigaw niya. May babae ka no? May iba ka na ba? Diretsong tanong niya kay Tito Sonny. Ano ba namang pinagsasabi mo, Rosa? Sagot naman ni Tito na halatang naiinis. Ramdam ko, Sonny. May tinatago ka. Pagod lang ako, Rosa. Hindi ako tanga, Sonny. Araw-araw, palala ng palala ang away nilang mag-asawa. At sa bawat sigawan, pakiramdam ko ako ang tinutukoy ni tita. Hindi ko alam kung paano ko kikilos. Hindi ko kayang tumingin kay tita ng diretsyo. Pero hindi ko rin kayang iwasan si Tito Sonny. Dahil sa totoo lang, nauhulog na ako sa kanya noon, Miss Love. Hindi ko lang inaamin pero alam ko sa sarili ko. Mahal ko na siya.
Hanggang isang gabi, sumabog ang lahat. Nasa sala kaming lahat noon, nanunood ng TV si Tito Sonny. Tapos tahimik na naglalaro ng Mobile Legend ang dalawang anak nila. Pero bigla, sumigaw si tita. "Umamin ka na kasi," sigaw niya. Nagulat kaming lahat. Ano bang aaminin ko? Sagot ni Tita Sonny. "Na may babae ka." Sigaw niya na nanginginig na sa galit. "Paulit-ulit na lang, Rosa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong babae?" "Sinungaling ka," sigaw niya ulit. Nagkatinginan na lang kami ng mga anak nila. Tahimik lang sila. Sanay na siguro kasi sila sa ganong eksena ng mamagulang nila. Pero may kakaiba ng gabing yun. "Ramdam ko na may tinatago ka, Sonny." Tuloy-tuloy na sumbat ni Tita Rosa. "Pagod na ako sa kakahinala mo," sigaw ni Tita Sonny. "At ako pa ngayon ang mali," sigaw naman ni Tita. Tapos bigla siyang nagwala. Kumuha ng kung ano-ano sa mesa, binato sa sahig, nagkabasag-basag. Nagulat pa nga ako. "Ma, tama naman na yan," sigaw ng panganay nila. Pero hindi siya tumigil. Sunod-sunod ang pagbabato niya ng gamit. May plato na nga at baso, kung anong mahawakan niya. Parang hindi na siya makontrol. Habang nakatingin ako sa kanila, hindi ko mapigilan ang sarili kong maawa kay Tito Sonny. Gusto kong lapitan si Tito Sonny noon at yakapin. Tahimik na kasi noon si Tito Sonny. Hindi na siya lumalaban. Hindi na siya sumasagot. Tinitiis na lang niya. At sa loob ko, ako yung nasasaktan para sa kanya. "Ilang taon mo na ba akong niloloko?" sigaw ulit ni Tita Rosa. "Wala akong babae," sasagot ulit si Tito. Pero hindi siya pinapakinggan. Maya-maya, may kinuhang mabigat na bagay si Tita at binato kay Tito Sonny. Kahit tinamaan siya, hindi pa rin niya sinaktan si Tita. Umatras na lamang siya. Nanood ulit ng TV at hindi na nakipagtalo. "Tama na yan, Ma," sigaw ng anak nila. Lumapit na para umawat. Pero patuloy pa rin si Tita. Galit na galit. Hindi na siya nakikinig. "Tama na ho yan, Tita." Mahina ako na rin sabi. Dahil awang-awa na ako noon kay Tito Sonny. Pero hindi siya nakikinig, na parang walang naririnig. Hanggang sa maya-maya, biglang napahawak si Tito Sonny sa dibdib niya. "Teka, sandali." Sabi niya na parang hirap ng huminga. Bigla kaming natigilang lahat. Pati si Tita, na ibaba ang hawak. "Pa?" tawag ng anak niya. Pero hindi na nakasagot si Tito. Dahan-dahan tong umupo ng maayos. Tapos maya-maya, bigla na lang bumagsak. "Pa!" sigaw ng anak nila. Nagkagulo ng lahat. Lumapit ako, nanginginig ako. Sabi ko sa dalawang bata humingi ng tulong, tumawag ng tricycle. At dinala namin siya sa ospital. Pero huli na. Ang sabi ng doktor, inatake daw sa puso. Tapos noon, hindi ko na alam yung sumunod na nangyari. Parang nabingi ako. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Hindi ko matanggap na namatay si Tito Sonny. Hindi ko yun kayang tanggapin. Sa buong burol niya, tahimik ako. Hindi ako makaiyak sa harap ng iba. Pero sa loob ko, durog na durog ako, Miss Love. At hanggang ngayon sa kasulukuyan, durog na durog pa rin ako. Sa bawat tingin ko kay Tita Rosa, hindi ko mapigilan ang sarili kong magalit. Kung hindi sana siya ganun, kung hindi sana siya mabunganga, kung hindi siya nagwala nung gabing yun, kung hindi siya nagalit, buhay pa sana si Tito. Pero alam ko, hindi lang naman siyang may kasalanan. Ako rin. Dahil kung hindi ako pumasok sa buhay ni Tito, kung hindi ako pumatol, kung hinayaan ko na lang sana, di sana hindi ito nangyari. Araw-araw dala ko ang bigat, ang guilt, ang sakit. Minsan nga naiisip ko, minahal kaya talaga ako ni Tito Sonny o naging pahinga lang niya ako.
hindi ko na tuloy malalaman. Dahil ako, umibig talaga sa kanya. Kaya ako nandito ngayon. Umaamin, hindi para magmalaki. Dahil alam kong may kasalanan din ako. Kundi para ilabas lamang ang bigat ng nararamdaman ko. Ilang taon na rin tong nangyari pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat. Ako si Lea. Nagmahal ng lalaking hindi ko dapat minahal. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko. Dahil alam kong isa ako sa dahilan ng pagkawala niya. Thank you so much, Miss Love. Kung may ere man sa inyong programa ang kwento kong ito. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat.